iyawan na ng Duterte. Tignan nyo si BBM, may tagasigaw pa, oh, BBM! Governor pa yun. Hindi pa rin pinapansin. Ang hina niya naman, sabi ng governor. Marjorie, si Attorney Bill at saka si Congressman Marcoleta kasama sa Siyam. Ngayon po, okay lang naman, wala pong, kung talagang mahirapan po kayo na intindihin yun, okay lang po, wag na lang po kayo makipagtalo. No? Wag niyo na pong pilitin yung sarili niyo na kung gusto niyo, wala pong makakapigil sa inyo. Kami nagsasabi sa inyo, pag binoto niyo Siyam, malamang manalo tayo. Pero pag nagsama po kayo ng iba, sama niyo si Tito Soto, yung mga malamang manalo sila. Ganun lang po yun. Kung ano po yung iboboto nyo, malamang manalo yan. Yan po yun. Narinig ko sabi ni Ted Pailon, ito todo niya ang arangkada na walang palya. Paungol na sagot ni DJ Chacha, mapapabravo ka. Talaga. Talaga, ganun. Sabi ni DJ Chacha, mapapabravo ka. Vote straight, PDP laban, our team suka, the best, may pampalasa na sa gobyerno. Correct! Street team suka, solid Duterte. Andito ako sa KSA, pero kinakampanya ko sa buong pamilya ko dyan sa Pinas. Ang Siyam na senators lang ni Tatay Digong, wag nang dagdagan para sigurado. Tama na yung Lucky 9. Correct po. Ngayon, ito po isang usapin. Bakit gusto nilang madaliin ngayon na? Nabasa ko yung yung sinasabi ni Colmenares. Kaya yan, pag nasimulan, kaya yan ng isang buwan. Isang buwan? Paano mangyayari yun? Yung ginawa nila kay Corona na isa lang yung impeachment na isa lang, pwede. Bakit gustong-gusto nila ngayong isa lang? Kasi 3 lang ang PDP ngayon. Nakuha nyo? 3 lang ang PDP ngayon. Pag hinintay nila yung eleksyon, malamang dumami yung PDP, mahirapan sila maipanalo. Ngayon, mamadaliin nila, minamadali nila si Chis. Once na sinimulan yan, di na pwedeng pigilan. Pag nakuha nila yan before June 30, may tulog tayo. Bakit? 3 lang eh. Si Robin Padilla, si Bongo, tsaka si Bato lang ang ating mga senador. Kasama ba si Willie? Hindi po. Si Willie Rebillame po, nag-apply po yun kay First Lady. Hindi po kasama si Willie Rebillame. Lambino. PDP po si Lambino, tsaka si Lambino po PDP. Tanong lang, Boss Buds, totoo bang di daw babasahin yung voting machine kung Siyam lang? Hindi po. Wag po kayong maniwala dyan. Kung isa lang ang binoto nyo, isa lang po mababasa ng machine. Gusto po nila yan kasi gusto nilang manalo yung mga sikat. Wag po kayong maniwala dyan. May gusto silang ipasok. Kawawa po yung natin, bata natin. Willie panay tumulong sa mahirap ang sigaw. Nung may PWD na lumapit sa kanya, nilayuan. Correct. Nakita ko po yung video na yun. Nagmadali ang makakaliwa na ma-impeach si BP Sara. Sir Badong, nagbunga ang pagsuyo ng kuwan ni Bobo M itong si Claire Castro. Nagbunga yung pagsisip-sip eh. Admin boomerang effect. Correct. Parang yung suka nila, di ba? Hindi na sila nadala doon sa suka eh. Bumanat sila. Kaya po ako naniniwala talaga, marami po talaga ang Duterte supporters. Promise, pera biro. Marami po talaga yung Duterte supporters. Kaya lang sila mananalo kung boboto natin sila. Kumukuha sila ng boto sa atin eh. Alam ni Amy yan, kaya hindi tayo mabanatan ng gusto ni Amy, di ba? Alam ni Amy yan eh. Malaki talaga. Kaya tama yung banat na yun ni Tatay Digong. Nanawagan siya ng iboto natin straight.
Salamat sa mga vlogger na tulad nyo para maikalat natin ang masamang gawain ng administrasyon kasi wala ng mainstream media. Nariyan pa rin sila pero bahagi na sila ng, biruin nyo yun, Mandawi City, grabe po. Payang-paya yung mainstream media. Nakakahiya kayo mainstream media. Ang laki. Wala kayo dun ni isa pinadala. Kaya yan, ngayon, Chuck, magpapadala na yan sa sa may Iloilo. May nakapagsabing kung pro-Filipino versus pro-China daw. Talagang gano'n ang buhay. Bakit sinuportahan ka mo ni BBM at ginawa pang Vice President? Bakit? Kung naniniwala sila diyan na pro-China si Duterte, bakit sinuportahan ni BBM? Di ba? Sabi pa ni BBM, itutuloy niya yung proyekto ni Tatay Digong. Nilihim sa kanya. Kalokohan. Taga Cebu po ako, nakaka-proud yung rally sa Cebu. Correct. Kami proud na proud sa inyo. Maraming salamat sa mga taga Cebu. Proud na proud po kami. Good luck, tumagal sana siya. Ngayon, naintindihan ko na boss kung bakit panay banat ni Atty. Claire kay BP Sara. Nang narinig ko na kinuha siya ng PCO, naging malinaw na sa akin ang lahat. Ako naman, alam ko kaya siya bumabanat dahil dilawan sila. Pero ngayon, mali na. Ako kasi, pwede nating gamitin kasi yung mga argumento nila. No? Kahit pa dilawan yan o kung ano pa man. Basta pabor sa atin yung argument, pwede po yan. Actually, yan talagang dapat ginagamit eh. Di ba? Kaya si Shelo Magno, ginagamit natin yung ano nila. Kaya lang, tignan niyo si Shelo Magno, pinagkakaguluhan na yan, no? Parang siya na yung misaya nila. Pero hindi tumagal eh, kasi bakit hindi siya tumagal? Nagpagamit eh. Bumira sa Duterte. Kaya saglit-saglit lang yung kasikatan nila eh. Kala mo si Shelo Magno, naku, mayat-maya may mga interview, mayat-maya kung sino-sino nag-interview sa kanya, tapos sabay wala lang. Wala lang ang lahat. Nangingi ng 5 days na palugid para magpaliwanag sa vice cam. Ibig po sabihin nun, kung nanghihingi sila ng 5 araw na palugid, kasi ang hinihingi sa kanila ng yung kopya eh, di ba? Bigyan nyo na kami ng kopya. Kung hindi nyo maibigay, may ginagawa pa kayo sa kopya? Tanong lang. Naguguluhan kasi kami. Laban na kasi timeline ko, kuya. Di na kita ma-timingan. Replay na lang ako. Sorry naman. Yeah, no? Okay lang. Basta cute ka pa rin. Pag mga bakante mo, baka pwede namang... Nag-live si Claire. Marami daw drugs sa Davao. Yun na nga eh. Hindi naman kasi yun yung tanong sa kanya. Ang tanong sa kanya, ano masasabi niyo po na nagbalik na droga ayon kay ang sagot niya sa Davao may drugs. Di ba anak ni Duterte magaling eh. Magaling mag-twist ng mga Kung ano lang yung pabor sa kanyang argumento, yun lang yung pupuntuhan niya. Pero yung iba, disregard. Ang punto na nagtatanong, bumalik na yung droga. Sabi ni Duterte, bumalik na yung droga sa buong Pilipinas. Go, 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 buds. Yung mga ginto pag-usapan bago mawala ng visa ang pera natin. O yan pang mga ginto na yan, di ba? Hindi nila, alam mo, yung paliwanag ni Claire sa ginto, ipaliwanag nyo po kung saan napunta yung pinagbentahan, hindi yung mga i-quote nyo yung mga Bangko Sentral na normal lang daw yon nagawain na. Hindi po normal na gawain yan dahil ang laki po ng binenta nating ginto. Yung nag-speculate ba, pag mahal lang ginto, nagbebenta, pag mura ginto, bumibili. Ngayon po, mas mahal na yung ginto kaysa binenta natin. Dilugi na tayo.